Nagbabalik na naman ho tayo, ano? Ay kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, ano ho? Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos laan diyan, ano? Ay ngayon ho ay araw ho ng Huwebes. Yan. Syempre masaya ho tayo. At 3 araw ho tayong walang pasok. Bukas ho, Friday, Saturday at Sunday, ano? Syempre, ang aking bianan malapit ng umuwi. Mga ilang buwan na lang dito sa Canada, ano ho. Ngayon itong 3 araw na walang pasok ay amin na hong susulitin, ano ho. At samahan niyo ho kami, ano. Pero bukas pa tayo mag-uumpisang lumayas ng bahay, ano. Yan ho ang abangan nyo. At magandang lugar ang ating mga papasyalan, ano ho. Ngayon, dadaanan ko ang mahal na Reyna sa bahay. At pupunta kami ng Canadian Tire, ano? At bibili ako ng butane. Yung parang naubusan na yata ako ng butane, yung para sa portable ko na kalan, ano ho. At baka ho magkabiglaan, mas mainam na ang may dalang gayon, ano. Tayo ho maggagala. Ano bang oras na ngayon? 2:39, mag-aayos kami ng gamit ngayon. Tapos lalarga na kami bukas, ano. Samahan nyo kami sa aming muling pamamasyal, ano ho. Bahala na ho kung saan ho. Parang may natawag sa akin. Bahala na ho kung saan ho kami mapadpad, ano. Teka nga pala, may kinuha ako dito ng mga floor mat. At ito naman itatapo na, hiningi ko sa supervisor ko. At pagdating ng summer magagamit ito sa mga camping, ano. O kaya halimbawa may aayusin ako sa garahe na sa mga ilalim ng sasakyan, pwede kong higaan yan, ano. Tapos pwede ding palagay sa kusina, sa kitchen, o kaya sa labas, ano. Ipapakita ko sa inyo, napakaayos pa ho Kaso pag may punit na kaunti sa gilid, o kaya butas sa gitna, itinatapo na ho namin. Ipapakita ko ho sa inyo. Yan ho. Yan yung aking inuuwi na mga floor mat. 3 ho yan, ano. Napakaayos pa Yan ho'y bagong laba. Tapos yan na-dryer na din dito sa company namin. Kanina nagtapong kami ni kuya ng mga ganito. Siguro nasa mga 40. Pumili ako ng maayos-ayos. At sabi ko pag nga nag-camping kami sa summer, magandang higaan yan. Ano ho, para hindi lamigin ang ating likod. Ano? Tama ho naman, ano. Kaysa mas magaling to sa mga karton. At mas makapal ito, ano ho. Ito ho, pauwi na ho tayo ng bahay, ano? Ano bang weather ngayon? Nag-snow ho kanina. Parang kagabi, nagsimula na pumatak ang snow ito, nawala na naman ho. At palibhasa nga ho, nadadaanan ng sasakyan. At medyo hindi naman ho kalamigan, ano ho. Yan, natutunaw ho ang snow, ano? Ngayon, dadaanan ko ang mahal na Reyna sa bahay. Tapos yun nga, diretso kami ng Canadian Tire. At kailangan ko nang bumili ng gas, ng butane, ano ha. At hindi ako nawawala ng ganon pag ako'y nabiyahe. Yan. Bahala na ho kung saan ho tayo mapadpad bukas. Dahil sayang ho ang 3 araw, ano. Abangan nyo ho ang ating mga upload. Yan. At para naman ho matuwa ang aking bianan, ano. At para maramdaman niya, masaksihan ang ganda ng Canada, ano? Magpi-prepare na rin kami ng mga pagkain mamaya. Siyempre puro gulay, ano ho? At bawal naman niya ang karne, ano? At kailangan nating sumunod sa ating mga nakasanayan, ano ho? Bawal ho daw ang karne, yan. Ang mahal na Reyna baka ito'y tulog pa. Pero na-text ko na kaso hindi pa nagre-reply. Mamaya pag tayo'y nasa bahay na ating nalaan tatawagan, ano. Nako, talagang paulit-ulit ako sa sinasabi ko. Excuse po. Napakasarap sa atin sa Pilipinas, ano ho? Dahil na ho sila nasa dagat na ngayon, nagpe-prepare na.
Sa amin nga ho sa Calatagan Aikwan, merong nag-share ng video sa reel sa amin sa Calatagan, Batangas. Ano? Ay ang amin hong lugar ay sikat na ho din sa mga ganyang dagat, ano? Sa mga resort, sa mga beach, ano ho? Ay talaga hong ang haba ng pila ng sasakyan. Kung nadidinig nyo ho, at kung may nakakaalam noong Calatagan, Batangas, taga doon ho ako, isa ho yan sa mga dinadayo pagdating ho sa mga bakasyunan, sa mga pagdating sa mga resorts, yan, sa dagat, ano, yan. Dati nung kabataan ko, hindi ho yan kasikatan, ano, pero syempre marami ng mga kapwa natin Pilipino at mga dayuhan ang nagtayo ho at nagbumili ng mga lupa doon sa amin. At kaya pinapaganda nila ngayon, yan. Pero nakakatulong ho din naman sa mga kababayan ko sa Calatagan, Batangas, dahil ho marami ho ding nagkaroon ng trabaho, ano? Ay teka, ay maiba tayo, ano ho? At gusto ko lang hong i-share, ano, sana mapanood nyo ito. Pag ho kayo walang magginagawa ay panoorin nyo ho ito. Matagal ko na hong pinapalaw ito sa Facebook, ano? Kung napapanood nyo sa TikTok, sa Reels, o kaya sa mga videos sa Facebook, si Judge Frank Carpio, ano? Yan, nandito na ho tayo sa bahay, ano? Naputol kanina at tumawag ang mahal na Reyna. Siya daw ay ready na, ano? Yan, nandito na ho tayo. Naputol na ho yung kwento ko sa inyo. Mamaya na lang pag sakay ko na ang mahal na Reyna. Yan na, aba, kasipag oh, nagsasabil Lulukuhin natin. Saglit lang. Hoy! Tara na! Ikaw, asawa ka! Pakuha nga ako ng isang hoodie. Andito na ho tayo sa bahay, ano? May gusto lang ho akong i-share, ano? Sana napapanood nyo rin to kasi sikat na sikat ang taong ito, ano? Napapanood to sa TikTok, sa Reels, tapos sa Facebook, ano? Siya po si Judge Frank Carpio, no? Na kamakailan ho ay parang na-diagnose po talaga. Hindi po parang na-diagnose po siya na may cancer, ano? Kagabi nung ako'y nasa washroom, ano? Ito nagbabrowse nga po ako sa Facebook. Yun nga na may mga binitawan siyang salita doon na may nag-video sa kanya na talaga hong nakakaluha yung mga sinabi niya, no? Hindi ko na malayan Ha? dumating ka. Hindi mo ko namalayan? Hindi. Ay na, putol na tuloy ang aking kinukwento. Ano? Mag-hi ka muna sa kanila. Ha? Hello. Hindi, kinukwento ko sa kanila yung si Judge Frank Carpio. Yung pinapanood mo Oo, sa na nakakaluha yung mga sinabi niya. Na ang sabi niya, enjoy every minute of your life. Enjoy what you have. Tapos, ano pa ba? Ang sinabi niya, be kind to people. Tapos yung pang-apat, Always be kind. take care of your families. Yun ang mga sinabi niya. Pati nga yung nag-i-interview sa kanya, napapaluha eh. Napapaluha, di ba yung babae? Tanda na, no? Matanda na siya kasi sikat na sikat siya sa Facebook. Siya yung parang, yung may mga video na judge siya, naka-record yung mga pag-hearing, di ba? Tapos parang pinapatawad niya yung mga kwan, di ba? Pinapatawad niya. Yun yung lang. mga may violation. May mga violation. Ayun lang po nakakatuwa, ano? At binasa ko yung mga comments doon. Kwan, ang dami nalulungkot eh. Pati nga ho ako nalulungkot eh. Kasi Pero mabait niya. Mabait siya, no? Anong sabi niya? Enjoy every minute of your life. Enjoy what you have, ano? Tapos be kind to people. Tapos yung pang-apat is take care of your families, ano? Kasi hindi daw natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, ano? Yun lang po, na-share ko lang po, ano? Yan, I-try ko ang best ko na maisingit yung video na yan dito sa screen. Gagawin natin yung best natin. Pero kung hindi ko kaya, pasensya na po. Enjoy every minute of your life.
Enjoy every minute of your life. Ano, punta na tayong Canadian Tire? Magbibis lang ka. Yun, nakapagpalit na ho tayo ng damit at tayo pupunta na ho tayo ng Canadian Tire. Ano? Ang weather ho ngayon ay -4 yan. Kailan ba nag-snow? Kagabi yung nag-start no? Kanina madaling araw. Kanina. Okay. Ang sabi ko sa kanila kagabi. Hindi, pero madaling araw ay nag-start din no? Yun lang po, na-share ko lang po yung magandang mensahe ni Kwan, Judge Frank Carpio. Yun huy Kwan, i-search nyo lang po sa Facebook, lalabas yun. Napakagandang mensahe, ano ho? Siyempre, hindi nga ho natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, no? I-enjoy na natin kung anong meron tayo. Yung tawag doon, every minute of your life, enjoy daw, no? Enjoy what you have, yan. Be kind to people, yan, napaka-importante yan. Tapos, ano pa ba? Take care of your families, yan. Always be kind. Okay, yan. Pero syempre, doon sa enjoy every minute of your life, doon na natin kasama ang ating pamilya, ano? Kasi hindi nga ho natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, no? Asawa ko, sinabi ko na sa kanila na may lakad tayo bukas. Kailangan kong bumili ng butane at pero hindi ko pa sinasabi sa kanila kung saan ang punta natin. Subaybayan nyo na lang ho at talagang ibablog natin yan, ano? At para mag-enjoy din ang aking biyanan, ano? At para makarating siya dito ng winter, tapos makakarating ho din ng summer, ano? Yan. Kailangan na pa siya natin si mama ng summer, di ba? Kahit pa paano, yung may araw na. So ngayon, abot pa tayo sa winter, ano? Kasi nag-i-snow pa rin ho, no? At least makakapasyal siya doon ng winter, makakapasyal din siya ng summer, ano? Yan. Mahaba-habang biyahe ito. Pag inikot natin, 9 na oras? 9 na oras ba? Naku, baka may clue na sila. Siguro may clue na kayo. Pero, ibablog natin yan, ano? At, Pasyal ulit natin sila doon. Kahit na i-vlog na natin. Yan. Kasi sharing of our everyday life. Tawag doon, kausap ko si paring Chris. Kasi gahol na din tayo sa oras, ano? Sino po nakakaalam noong Charm Resorts? Charm Resorts, ano? Saan ba? Malapit ba yun sa Waterton? Hindi ko alam. Parang malapit sa Lethbridge, Okay. Parang Blairmore? Parang Blairmore ba? Anong meron doon? Yung parang Parang sa Harry Potter? parang gano'n, no? Parang gano'n. Tapos may hot spring, parang may kanya-kanyang pool, kanya-kanyang pool. Talaga? Oo. Tinatry ko hong tawagan ng isang araw, fully book na talaga. So, wala na tayong magagawa doon. Next time na lang, ano ha? Canadian Tire. Naku, kailangan ko mag-GPS. Nakalimutan ko Canadian Tire. Kung saan? Doon. Diba? Diretso tayo, no? Okay. So, ito na ang dadalhin natin bukas, no? Mas matipid pa to sa gasolina. Taas ng gas ngayon Taas nga ng gas, no? Tapos, sa summer, pag yung... para may heater yung upuan. Tapos sa summer, pag dire-diretso na ang kuwan, ang Saka init, yung truck. magkakarwash na tayo. Tapos sa truck muna ang gagamitin. Yan, andito ho tayo sa Mayfield Avenue. Sa mga sumusubaybay ho ng aming vlog, ano ho? Nasa Mayfield Avenue, no ho? Nakakatuwa ho itong sasakyan na ito. Pag ho, tutok na tutok ako dito sa sasakyan, sa sinusundan ko, may nag-a-appear dito, brake. Yan, brake. Tapos, meron din tong parang assistance. Parang highway assistance ba ang tawag dito? Pag yung natakbo na tayo ng dire-diretso asawa ko, pag sumala ako ng linya, nangangarag ang manubela. Na-experience mo yan? Dun sa natin, dun sa Ford. Diba yung sa Ford? Sa Ford, ganun din ba? Oo, sa Ford. Pag lumalabas ka, diba?
Oo. Yung mga latest na sasakyan. Oo. Pero hindi naman to bago. Second hand po. Kung po ito, may nagtatanong pala sa akin. 2017 Honda Civic Touring. Pero top of the line po ito. Pero hindi naman tayo bibili ng magandang sasakyan. Basta meron lang tayong pang service. Heated seat sa likod, tapos naka-sunroof yan. Pero syempre, nung mga panahong 2017, Siguro maganda to, top of the line no po. Tapos nung dumating po kami dito sa Edmonton, yun, kinuha namin to. Kasi ang alam namin, magkasalungat kami sa schedule. Ay, may nagtatanong nga pala kung saan ka daw nag-graduate ng kolehiyo. Sa ano po? Laksa mo boses mo, wala tayong mic. Sa Lyceum, ano ba? Lyceum University na ba niyan? University, sa Intramuras. Yan. Hello sa mga ka-alma mater. Yan, graduate po. Sa nagtatanong, ang mahal na rin na po i-graduate ng Lyceum University sa Intramuros. Ano? Batch 2006. Yan, batch 2006. Ano? Ako, walang nagtatanong kung anong school ko. Bakit? Sasabihin ko na kung anong school ko. Pamantasang malapit sa ilog. Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Manila. Hindi po, kung po yun, PMI. Sinabi ko lang pong pamantasang malapit sa ilog dahil malapit nga sa ilog eh. Philippine Maritime Institute. Yan po ako nag-graduate. Ano ha? Hello ko sa mga ka-alma mater mo. Kakaliwa tayo, no? Ay, ka-alma mater mo pala yung kabatch ko dito sa nung high school. Diba si Ibs? Okay, yung kaklase mo. PMI siya. Shout out sa kaklase ng mahal na Reyna na bagong dating dito galing ng Prince Edward. Prince Edward Island. Ano pangalan nun? Si Ibs? Si Ibs Largosa. And Diretso ba tayo o ano? Diretso. Kasi superstore tayo. Kung gusto mo mag-superstore, hindi wala naman tayo. Tapos diretso pa ron, ano? Yeah. Okay. Hindi wala ka na magliliko. Hindi ka mo pwede maglako. Okay, Not bad ang weather ngayon. Negative 4. Sakto lang na. Ano lang, kaya lang siya malamig kasi may hangin. Ang takbo natin bukas ay Banayad lang, ano, at baka may snow. Sayang bagong opera si Tutoy, no? Kasi 'di ba sabi ko sayang sana tayo mag hot spring na. Mag hot spring. Okay. Sana na-experience si Mama, kaya lang si Kiel kawawa naman. Ito yung Home Depot, no? Ito magkakatabi lang eh. Malapit lang sa West din to, West. May Home Depot, may Superstore, Seafood City. Commercial tayo dyan kasi dyan nakabili ng kalamansi na halaman si Blessing. Okay. Tas kakanan tayo? Yeah. Dito nga. Okay. Yan. Okay, andito na tayo. Magkano pang pera natin sa Canadian Tire? Long weekend bukas, no? So, naisip ko, instead na ipahinga natin, ipasyal na lang natin si Mama kasi, di ba? Kasi bihira lang po yung ganito, na 3 araw no? Oo. Balak pa nga ako na mahal na rin ang umabsent pa ng Lunes Hindi kasi, syempre, si Mama paalis na. Pero mabait din yung chef mo, no? Maayos din kausap yung manager mo, yung chef mo, no? Naman, syempre. Syempre, mabait ako. Okay, so hanap muna ho tayo ng parking. Andito na ho tayo sa Canadian Tire. At tayo may natitira pang pera. Yung points. Points lang. Wala tayong natitirang pera. Points lang ang gagamitin natin. Nakakasura pag ganito yung hindi makita ang linya. Dito na ho tayo, tayo papasok na sa loob, ano? Canadian Tire. Papasok na ho tayo. Medyo malamig nga, gawa ng hangin no? Ano ba mga tindang ito? Pakikita ko sa kanila kung ano mga tinda. Pang hindi, panda mo siya, pang summer. Parang laruan na If you want utang. Yan.
Wala pa naman tayong bahay. Ba't tayo bibili ng gaya? May maliit na mixer eh. Ito, may nakita ang mahal na Reyna. Ano to? Dating 24 na lang. 59 na, 60. Dating 59, tapos $60. 24 na lang. Yung kalat sa bahay. Ano yan? Chopper. Chopper? Pakita mo sa kanila ang Kasi picture. diba binenta ko yung noong... Yan. So, Lahat dati ng- daw siyang 59, 24 na lang. Ano? Yan. Tapos, bumili kami ng kuwan, ng... ano ba binili natin sa waka? Yung sa kape. Saan yun? Ito. Bumili ho kami ng kuwan, takure. Yan, bumili ako ng takure. Pang summer, pang camping. Yan. Tapos ito, lagayan nga ng kape. Yan. Yan pala ang amin nabibili. Tapos pupunta mamaya kami doon sa bilihan ng butane. Yan. Aling gusto mo? Kalat sa bahay yan eh. 150 siya dati. 150, 89 na lang. Anong gagawin mo dyan? Blender. Blender. Magkano yan? Dating 150. Dating 150, 89 na lang. Ano i-blend mo dyan? Oh, syempre, yung mga strawberries, strawberry smoothie. Pa-blender ka na lang. Dati nung nasa Pilipinas, bayabas lang ang bine-blender mo. Ngayon, strawberry na. Yan, bumili ang mahal na Reyna ng tumbler at ibibigay daw sa aking bianan. Dating magkano yan? Ito siyang Dating 25. ngayon 19 na lang. At para pag siya yung mga nag-exercise, pag umuwi sa atin naglakad-lakad, may lagayan siya, no? Ano yan? Hot and cold naman. Hot and cold. Pag sinabi namang tumbler na ganito, hot and cold, di ba? Pwede siya sa cold, pwede siya sa hot. Okay. Kailan maglalas yan? 12 hours? 12 hours. 12 hours, ano yan? Ito, nakakita na tayo. 11.99, yan, tatlo. Yan. Dito tayo kukuha sa pinakalikod. Hindi pala butane, butane, yan. Napahiya tuloy ako. Abay, ano magagawa natin ang alang ko ay butane. Butane, yan. Medyo pinasosyal. Bumili nga pala ng tumbler para sa aking bianan, para sa aking bayaw, yan. Nako, ay palagay ko'y sobra na ito sa points. Parang lampas na kami Ay, mas makakamura ho tayo sa tatlo. Pag isa lang ay 549, ano? Pag tatlo, ay kuwan ito. Mali pala. Hindi pala butane. Sabi ni Kuya, butane. Butane pala eh. Wala eh. Hindi ko alam eh. Mahina nga ako sa English eh. Ito nga pala yung gusto ko mabili. Yan. Ito, gusto ko mabili to. Tapos bibili na lang ako nung pinakatangke. Yan, parang ganito. Yan, ganyan. Tapos para pag nagluto ako sa grahe, yan, no. Ayos to, pwede na to sa wok. Dahil may wok ako na binili dati. Pwede na ho yan. Ang ganda ng ihawan, no? Panalo. Mamahala. Yon, nasa parking na ho tayo, nakapamili na ho tayo. Bali, ang natitira naming points sa Canadian Tire ay 75, nagamit natin. So, nagdagdag tayo ng $81. So, not bad na, no? Okay na rin yon. Tapos, walang nadagdag na points sa pinamili natin. Wala. Meron. Magkano? Siguro, meron yata. Meron, no? Okay. Kasi basta kung ginamit mo yun. Sige. So, uwi na tayo? Anong ulam sa bahay? Hindi pa luto. Hindi pa luto. Yung pampano. Okay. Prito. Ipiprito na lang, ano? Anong ginagawa ni Kiel? Nanonood ng movie. Aba, saan ba ang daan natin? Lalabas. Okay, alam ko na. Pwede dyan.
Yan, ito ho ngayon ang kuan, ang itsura ho ng Edmonton, Alberta. Malamig, gawa ho ng hangin, ano? Masakit sa tenga. Pero buti ito na uli ang snow. Hindi practical na mag-car wash ngayon kasi, di ba? Buti lang di tayo nag-car wash. Sa ko na lang. Kaya nga, siguro, I'm telling na hindi practical. Oo nga, sa June na lang siguro. Pag tapos na yung snow. Ginagayon mo naman ako eh. Teralosa. So dito siguro nakatira si paring Chris dati, no? Yeah, dito yung community niya before. Dito siya namimili. Nako, magkita-kita ho tayo sa Lethbridge, ano? Kaso July pa yun, ano? Yung may events nga pala, no? Ano yun? Parang Fiesta Filipino. Fiesta Filipino. Parang ganun na. Tsaka para makita din natin si paring Chris, no? Pero baka mauna yung invite ni paring Chris kasi sa July pa yun, yung sa Lethbridge. Ito yatang mga May, may pa-blessing siya ng bahay. So, hindi natin alam. Bahala na. Shout out sa iyo paring Chris, no? Bali yung pong aming kaibigan na galing po din ng Labrador City. Nauna lang po lumipat kaysa sa amin, ano ho? Icon ho, bumili ho ng townhouse. Second hand lang ho. Napaka-practical din ng mag-asawang ito eh. Matipid din. Ang dami kong nababasa sa mga comments sa mga YouTube, yung mga bumibili ng bahay, no? Merong mga pros and cons sa pagbili talaga ng bahay, no? May mga natatawa ko, may mga nagbabash, merong mga sa mga lumang bahay. Syempre, yung mga bumibili naman ng lumang bahay, ang dahilan naman nila is, 'di ba, para hindi ka kayod kalabaw. 'Di ba? Tapos meron namang iba na practical na bumibili ng lumang bahay kasi yung kayod kalabaw dahil bago ang bahay. Tapos yung iba murang bahay para relax ka lang sa trabaho, 'di ba? Kanya-kanya talaga. Pero yun namang iba, nakakabili ng bahay kasi kaya nila. Oo. Natatawa ko, may diba? isa akong nabasang comment. Yung binash niya yung kay Inags na sakit daw ng ulo after mga 10 years. Ganon. Filipino. Ang daming nababasa. Pero syempre si Boss Inags, yun yung bahay na kinuha niya kasi para relax siya sa para trabaho. relax siya, di ba? Which is, tama naman, no? Iba-iba rin tayo, no? Kaya nga, ibig sabihin ko, natatawa lang ako. Minsan may mga taong mag-comment, di ba? Na porket pangit yung bahay or hindi maganda or hindi bago, ang binili parang ewan ko, meron talagang mga ugaling toxic ang Filipino Siyempre, iba-iba naman. Kagaya ho kami. Gustong-gusto ho namin bumili ng brand nyo, kaso hindi namin kaya, no? Ayan. Kung kayanin man natin, ayoko naman na mag 2 jobs tayo. Yan. Para lang masuportahan yung mortgage natin, tapos yung mga upcoming na kailangang ipagawa, di ba? Sino nga ba ang may ayaw ng bagong bahay? Yes. Kasi depende ho yan sa income nyo. Kagaya namin, hindi naman ho kalakihan ng income. Magtitiis na lang kami sa luma. At tayo din naman ay flexible na tao. Kung kayang gawin, di gagawin nalaan natin. Yan. Kahit sino naman ho gusto. Kaso nga lang, minsan talaga, hindi kaya ho ng budget. Kumbaga, ibabagay mo rin sa lifestyle. Yan. Di ba? Baka mamaya gusto mo lang ng bagong bahay dahil si kumpare mo at si kumari mo bago din ang bahay, mahirap po ang gayon. Kung lang naman ho, napapag-usapan lang, Pero syempre, maraming mga kababayan natin dito, kahit sa buong Canada, kahit saan man, bumibili ng bagong bahay kasi kaya nila. Yun yung pinaka-bottom line noon. Tayo, hindi natin kaya, di ba?
Kanya-kanya ng reason. Sana ho, pagdating ng araw, bago man lang mawala dito sa mundo, no? Makapag-travel man lang kaming tatlo ni na Utoy, at kung may pagkakalooban pa ng isang anak or dalawa pa, ano? Di makapag-travel ho kami ng sama-sama, ano po? Yan. Pero syempre baka mabash tayo niyan. May mag-comment na, bakit po kami bago ang sasakyan, may bagong bahay pero nakakapag-travel? Kayo po yun kasi baka nga pumalaki yung income nyo. Kasi iba-iba po tayo, ano? Kami po kasi may mga plano ho kami, may mga goal na kumbaga kanya-kanya tayo ng dahilan. No? Ayaw namin bumili ng bahay na bago kasi may mga pinaglalaanan ho kami, ano ho, may talaga hong 100% may mga plano ho kami, no. Gusto ho namin talagang mag-tour, yan, maglibot-libot, ano ho. Kasi para ho naman bago nga ho tayo humina, ano ho. Ayoko ho naman maggala ng paugod-ugod na, ano. Makapag-travel man lang ng sa iba't ibang lugar, ano. Ba't ang dami sasakyan? Ang dami sasakyan sa atin. Wala ba? Oo, wala. Yan, dito na lang. Ano ba ito? Kakaliwa ba ito o ano? Hindi, mag-stop siya. Yan. Pero syempre, gaya nga ng sabi ko kanina, syempre baka masabihan tayo. Baka naman sabihin, kuya kami, bagong bahay, bagong sasakyan, pero nakakapag-travel kami. May mga ganun talaga. Kasi may mga kilala ko, mahal. Alam mo, kilala mo din yung sinasabi ko. Na talagang malaki naman talaga ang income nila, no? Yan. So, yun yung pag-iisip ng tao, ng tao. Paglaki ng income, paglaki rin ang iniisip na mga gagastusin. Bibili, ano? Yun nga lang din. Pero ano na talaga siya. Tama rin yung mga sinasabi mo, no? Talagang may mga kapwa din Pilipino na nambabash na huhusga na nasa Canada ka, ang pangit ng bahay mo, bakit hindi brand nyo, no? Minsan kaya natin yun lang po yan. kaya kasi Minsan kaya yan na i-content natin. Toxic Filipino culture. Diba? O toxic na attitude ng mga Filipino. Minsan ganyan yan kaya i-content natin. Diba? Sino bang may ayaw ng magandang bahay, diba? Yeah. Diba? May mga naiinis dun sa mga matatagal na daw sa Canada na nakala mo daw kung sino, mga ganun. Gusto ko na i-content yun eh. Diba? Meron namang... Ay, di gumawa ka ng sarili mong channel. Naiisip ko naman, may nababasa rin ako, mahal, na na yun namang mga newcomers sa Canada. Lahat gusto, bago ganito. Yun, diba? May mga pangit din na, diba? Marami tayong pwedeng i-content. Marami namang hindi naman lahat ng mga Pilipino ganon. Siyempre, nagbablog ho kami, yung mga vlog ng iba. Napapagkwentuhan lang. Yung mga vlog ng kapwa natin Pilipino, pinapanood din namin. Tapos syempre binabasa ho namin yung comment. Lalo na sa reels, no? Yan, binabasa namin sa comment. So, yung mga nagko-comment ng gano'n, ng kapwa din Pilipino natin. Ang tagal-tagal mo na sa Canada, ang pangit ng bahay mo, bakit ganyan? Hindi ko magets ba't sila nagko-comment ng gano'n, di ba? Syempre may dahilan yung taong iyon, or may dahilan yung kamag-anak natin or kaibigan mo. Katrabaho namin ngayon dito sa Canada kung bakit sila kumuha ng second hand na bahay. Ang ano ko lang, sana, 'di ba? Kapwa Filipino natin di ba? Kung sino yung nakakaangat, 'di ba? Bakit binabash? Bakit hindi tayo matuwa? 'Di ba? Dun sa mga success ng mga kapwa natin Filipino dito sa Canada, 'di ba? Tama. Dapat matuwa tayo. Kagaya nung kinuha ko na truck na to. Sabi sa akin, bakit second na kinuha mo? Hindi pa man nag-brand new para walang sakit sa ulo, di ba? Ang dami ko nadinig na ganyan. May nabasa nga ako na ano daw, parang yabang mo daw yung truck na yan. Naisip ko nga, tingnan mo, di ba, mga judgmental talaga. Ba't may nag-comment sa akin na ganyan? Basta may nabasa ako na kaya po ayan kasi daw, ako, utang daw yan, utang, ganyan. Kaya po ako kumuha ng truck kasi po, naglipat po kami, may plano po kami maglipat. Tsaka mahilig po kami mag-travel. Ano ho, yan. Marami kami mga bit-bit lagi. Ang dami kong bit-bit, ano? Yan. Yun lang po, hindi naman po yabang yan po yung kailangan. Sana maging happy tayo kung ano yung mga yung mga binibili ng kapwa nating Filipino, di ba? Maging happy tayo. Kung hindi nyo bet, di ba? Wag na lang kayo magsalita ng hindi maganda, di ba? Pero may karapatan silang mag-comment kasi nanonood sila. Kasi kung nila yun, opinion nila, feelings nila yun, di ba?
Pero, I mean, kung nagsasucess yung mga Filipino dito, di ba? Kung nagsasucess, dapat maging masaya na lang tayo. Kasi, di ba, umaangat. So, hindi po kami o kapwa natin Filipino, hindi tayo pabigat sa bansang Pilipinas. Hindi po kami kasali dun sa mga success ha, na kapwa Pilipino. Hindi pa po kami successful ano. Pero marami pong mga kapwa natin Pilipino na successful na po dito sa Canada. Pero yung sabi ni Mahal na Reyna, hindi po kami yung tinutukoy niya ha. Hindi pa po kami successful ano. Nagsusumikap pa rin po kami hanggang ngayon. At marami pa rin ho kaming goal na nakasulat na hindi pa rin ho natutupad. Yung iba natupad na, pero yung iba hindi pa. Pero ang success na masasabi ko is yung nandito na tayo sa Canada at naging permanent resident na tayo. Diba? Ay siya! Ako'y gutom na. Magluluto pa yata ng kakainin. Ay siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi kami nagpapaalam sa inyo. Magpaalam ka! Kung saan po kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay kung saan ho kayo pupunta dyan sa atin sa Pilipinas, kung kayo mag-outing, ay mag-ingat ho ang lahat. I-enjoy ho natin, ano? Dami na namang mga siksikan sa bus, sa mga terminal. Nakakamiss din naman ang gayon, ano? Ma-share ko nga pala, nung nga palang gayang mahal na araw, muntik pa ako mapaaway sa gayan eh. Dahil pag ikaw ay umihi, magbabayad ka ng 5 piso. Alam mo na, hindi mo alam sa yun. bus terminal. Bus terminal. Ay, ayaw ko na lang hong ikwento. Diyan ho ako, Paalam na ho yan hindi ko na ikukwento yun. Ako'y muntik na mapaaway dyan sa pagbabayad ng 5 pisong yan. Nagbayad ka? Ha? Nagbayad ka, hindi ka nakaihi? Alin? Hindi, sabi ko nagtanong ako, bakit kailangan pa magbayad? Diba? Alam mo naman sa atin, pera. Ay siya, ay maraming salamat ho sa inyo. Masayang araw ng Huwebes. I-enjoy ho natin ang weekends. Ano ho? At God bless ho sa ating lahat. Bukas, tatakbo na tayo. Magmamasyal tayo bukas. Maraming salamat po. Mangingilin kasi... Mangilin po tayong lahat yan. Bye-bye! Okay.